Hello, everyone. My name is Kim, and to introduce myself, I am a licensed physical therapist sa Pilipinas and lisensyado din ako dito sa Australia as a physiotherapist. I currently hold general physiotherapy registration dito sa Australia. And the reason why I made this video is to share ano yung mga processes ko na ginawa mula sa Pilipinas pagdating ko dito sa Australia and paano ko nakuha yung general registration ko. Yan. So, and ginawa ko rin tong video na to para rin makatulong sa mga aspiring physical therapist sa Pilipinas na gustong pumunta dito sa Australia at maging physiotherapist. Yep. When I was actually starting to make some researches dito sa pathway papuntang Australia as physiotherapist, medyo nahirapan ako kasi nung una, limited lang yung resources ko, kukonti lang yung mga physiotherapist na kakilala ko na nandito. Way back around 2020 to 2021, nagtatrabaho pa ako noon as a clinical instructor or as an instructor sa LaSalle, sa The LaSalle Medical and Health Sciences Institute, my alma mater. And when I was starting my own research, nagsimula ako na magtanong-tanong sa mga kaibigan ko. And luckily, nandito na yung dalawang professors ko. And doon ako nagsimula na magkaroon ng idea paano ba yung mga processes. And through them, nagkaroon ako ng ideas about structures and I just did my own research na rin kung ano-ano ba yung mga documentations, ano yung mga dapat kong simulan na i-process. And unti-unti, nakapag-ipon and nakalipad din dito sa Australia. My pathway might be very tedious. Hindi siya yung standard na pathway. Pero kasi nung pumunta ako dito sa Australia ay nagsimula ako on a student visa. And ang rason ko ay kasi kung magpa-process ako sa Pilipinas ng mga documentations ko, mahihirapan ako. Medyo mabagal kasi ang processes sa Pilipinas as kumpara dito sa Australia. Meron rin ako mga kamag-anak dito na willing na magpatuloy sa akin at feeling ko kasi pag nakarating ako dito sa Australia, mas mabilis yung magiging processes ko and mas makakaipon ako ng mas mabilis. During that time, maluwag pa kasi ang student visa dito sa Australia and umabot sa point na unlimited working hours pa kami. So, ginamit ko yon, utilize ko yon para makapag-ipon. Kasi hindi rin biro talaga yung pag-iipon, yung mga gastusin sa bawat processes mo as physiotherapist. Marami kasing mga processes kang pagdadaanan, marami kang mga documents na kailangang ipasa, documents pa lang sa Pilipinas, kailangan mo na ng pera. So, what more here? Bawat processes, may bayad yan. I would say, kung ikaw ay physiotherapist dyan sa Pilipinas na gusto talagang mag-process dito sa Australia, dapat ay alam mo yung papasukin mo. Kung desidido ka na talagang mag-apply, alamin mo yung buong timeline mo. Dapat bawat steps na ite-take mo ay alam mo yung mga documents na isa-submit, ano yung mga timeline mo, and dapat you're thinking one step ahead. Ano yung dapat na next step para dito. Hindi yung pwede na pag nag-take ka ng process na to, bahala na kung makapasa or kung ma-approve to, saka ko na lang muna i-research. Matatagalan tayo doon. Dahil nga sa maraming processes ay siyempre, yung bawat processes ng Australia ay queue-based din. Ibig sabihin, ipinipila yung mga nag-a-apply. Siyempre, kung bawat processes ay hindi ka pa sigurado or ayun, marami ka pang mga tsetsa-buretsa, mas matatagalan ka. Marami na ring mga physiotherapist, nagiging
dumadami na rin talaga yung mga overseas physiotherapists dito sa Australia. And as of the moment, I would say na isa ang Australia sa may pinaka attractive na working visa kasi in just 2 years, pwede ka na maging eligible for permanent residency. So, ayun lang naman yung short background ko from being a physical therapist sa Pilipinas going to here in Australia. Now, pagdating sa pagpaprocess ng license dito sa Australia, dapat magsimula ka muna sa pag-research kung ano ba yung mga governing bodies na kailangan mong puntahan or kailangan mong i-research pagdating sa pagkuha ng lisensya. So the very first governing body or website na kailangan puntahan ay yung Australian Physio Council or APC. So ano ba yung APC? Yung APC para sila yung yung accrediting body na kung saan sila yung nag-check or nag-a-assess ng education ng mga overseas qualified physiotherapist or overseas trained physiotherapist. Yung APC yung accrediting body ng government na magbibigay sa ng certificate na magsasabi na yung pinag-aralan mo, yung curriculum mo sa Pilipinas ay pwede nating ma-convert into an Australian license, no? So when you go to their website, so ang website nila ay physiocouncil.com.au. So makikita mo yung website nila dito and just puntahan mo lang tong international physiotherapist. You can go through kung ano-ano man yung mga links na nandito, pero ang pinaka-importante naman as a Filipino physical therapist sa atin, syempre, punta ka lang doon sa International Physiotherapist. So, puntahan muna natin tong Getting Started. Yan. So, you can just go through para maging aware ka kung paano ba yung mga processes and kung paano ba ina-assess yung mga international physiotherapists. So, pag nag-scroll down ka, there are 3 common pathways na pwede mag-undergo ang isang overseas trained physiotherapist. Nakadepende yan sa bansa na kung saan ka kumuha ng course na physical therapist, ng physical therapy or physiotherapy. But commonly, the most common would be the Australian Physiotherapy Entry Pathway or the APEP. So, before ang tawag sa kanya ay yung Standard Pathway, pero ngayon ay ginawa na nilang APEP. Kung makikita mo dito, nandito na mismo yung mismong outline ng processes nyo, no? So, the first one, if you would just go through with the Australian Physiotherapy Entry Pathway, magsisimula yung processes mo sa pag-check ng qualification mo, which is the eligibility assessment and cultural safety training. So, dun sa eligibility assessment, so essentially, ang end goal mo dun sa phase na yun ay makuha mo yung interim certificate. So, yung interim certificate is just a certificate being provided by APC na nagsasabi na yung qualification mo sa Pilipinas ay maaari mong ma-convert into Australian Physio license na pwede kang ma-qualify for examinations. So parang inassess lang nila na pwede mo siyang gamitin towards converting to or towards getting Australian Physio license. Not really converting, pero towards securing your Australian Physio license. So, ang eligibility assessment din napakabilis lang. I think averagely mga 2 weeks lang yan. Kung madami nag-a-apply, kung nasa peak months ka ng applications, it might actually be much more than 2 weeks. Pero averagely, mga 2 weeks lang yan. Mabilis lang i-release yung interim certificate. On top of the eligibility assessments, kailangan mo ring i-secure yung cultural safety training. So,
isa siyang short course na kailangan mong kuhanin sa isang university dito sa Australia na kailangan mo lang aralin yung mga cultures and ethics. Isa rin sa mga highlights ng course na yun ay yung awareness sa mga indigenous people dito sa Australia. Kapag na-secure mo na yung interim certificate, you have the option to decide kung mag-exams ka na or pwede ka na, may options ka na rin na maghanap ng trabaho, maghanap ng employer. So, pag-usapan muna natin yung pathways towards examinations. Bakit, kung may option naman pala maghanap ng trabaho, bakit pa ako mag-e-exams? Kahit na may options ka na magtrabaho dito, ang end goal mo pa rin ay i-secure yung general registrations mo. Pero pag-usapan muna natin yung first path mo na diretso ka na ng examinations. So when it comes to examinations, you will undergo 2 examinations. The first one is written assessment and the second one is capability assessment. Para siyang written and practical examinations, which is before it used to be a clinical or practical examinations, pero I overheard now ay parang ano na siya, parang online revalida. I heard it's gonna be online now, same as with writtens. With written, you have the option to fly here sa Melbourne or i-take siya online. So, syempre, may mga technicalities lang sa pag-take na examinations online. But as far as I know, the capability assessment, you can actually do it remotely as well. So, examinations, pwede nyo siyang i-take sa Pilipinas. And you only need to go dito sa Melbourne kapag napasa mo na yung dalawang examinations and require ka na ng APC to undergo yung tinatawag na face-to-face clinical workshops. With the second option na pwede mong gawin kapag na-secure mo na yung interim certificate, which is much more practical in a sense, ay kapag nagkaroon ka na ng interim certificate, meron ka na ring option talaga na maghanap ng employer. Now, kailangan ko bang nasa Australia kapag maghahanap ng employer? Hindi naman. It's only more advantageous kapag nasa Australia ka. Pero kahit sa Pilipinas ay pwede ka na rin maghanap ng trabaho. Now, paano? You can go to different websites. So, my professors actually told me na mga nandito before ako pumunta dito, sinabi nila na pwede na ako mag-start maghanap ng employer through seek.com.au and indeed.com.au. So, yun yung dalawa sa pinakasikat na job website dito sa Australia. And essentially, pwede mo na ring i-filter yung mga searches mo into just typing limited registration or limited physiotherapist limited registrations. Ito lang sa mga tip na masasuggest ko kapag nag-job hunting kayo sa Pilipinas ay i-filter ninyo yung mga searches nyo na limited registration physiotherapist. Kasi marami ka makikita ng mga job posting sa Australia about physiotherapist pero hindi lahat ay nag-a-accept, nag-i-sponsor ng limited registration na physiotherapist. Okay? Kasi medyo mabusisi, very tedious ang processes ng pag-i-sponsor ng limited registrations. So, ngayon sa current work ko ay may clinical lead physiotherapist and isa ako sa mga nagpe-prepare ng supervised practice plan ng mga incoming physiotherapist. And masasabi ko talaga na hindi siya biro kasi may mga documentations kami na sinisend na it's actually maraming pages na kailangan mo i-accomplish na i-declare mo kung ano yung plano mo sa pagsusupervise ng physiotherapist, ano yung assessment plans mo, paano mo siya i-assess, ano-ano yung mga outcomes na hinahanap mo para mag-progress siya dun sa level ng
limited registration niya. Parang ipo-prove mo pa sa APRA na meron talaga kaming legitimate na supervised practice plan. So, hindi lahat ay kayang gumawa nun at hindi lahat ay gustong gumawa nun in the first place. So, and masyado ring mahal yung pag-i-sponsor. So, hindi lahat talaga. Pero, um, hindi ko rin sinasabi na kokonti lang. Marami ang gustong mag-sponsor. Lalo na pagdating sa mga regional areas. So, as a first-timer, you should be willing talaga na pumunta sa mga regional areas dito sa Australia para ma-secure yung sponsorship mo. Yun. So, after securing the interim certificate, pwede ka na mag-job hunting, nasa Pilipinas ka man or nasa Australia. So again, through seek.com.au or indeed.com.au. After nan, i-filter mo lang yung searches mo to limited registration physiotherapist. Tapos, kung ako sa'yo ay ito na rin yung time or bago pa man ma-approve yung interim certificate mo ay mayroon ka ng specific na CV na kung saan ay naka-format na yan into like an Australian format, no? Dito sa Australia, hindi nila kailangan yung very lengthy na CV, no? Kasi ang sabi sa akin ng employer ko, no? Bilang isa na rin ako sa nakakakita talaga ng mga CV. Ang pinaka-tinitingnan talaga ng employer namin, ng employer ko ay yung first page, no? It's very important na i-highlight mo yung progress mo dun sa pagkuha mo ng Australian license. So what I did, dun pa lang sa first page ko, sinasabi ko na talaga na nakapag-process na ako ng interim certificate, sinabi ko na rin na may IELTS na ako, sinabi ko na rin talaga na may cultural safety training certificates na ako, sinabi ko rin doon na nakapag-written examinations na ako, yung mga ganun, na makakatulong sa kanila sa pag-decide na itong employer na to ay willing talaga na seryoso talaga sa paghahanap ng trabaho. Mas pipiliin ka or mas may edge ka kung active ka talaga na yung mapapakita mo sa CV mo na active ka talaga na nagpa-process na willing ka talagang mag-move sa Australia as soon as possible. Parang ganun, no? Active talaga. Pero hindi ko rin sinasabi na porket interim certificate lang yung meron ka, wala ka ng chance. So again, kahit wala ka pang interim certificate, sa totoo lang, kung gusto talaga ng employer na mag-hire, willing talaga sila mag-wait, kukuhanin ka nila, no? So ganun yung yung insight ko ngayon sa pagdating sa pag-hire ng mga overseas physiotherapist, no? Pero ayun nga lang, sa dami kasi nag-a-apply, mas may edge talaga yung mas proactive pagdating sa processes, no? Ayun, so after mo, for example, may nakahanap ka na ng employer, so saka ka palang makakapunta doon sa next step mo, which is the next governing body, which is the APRA. So, dito sa APRA, so punta ka lang sa www.apra.com.au. Ano ba yung APRA? So sila naman yung parang equivalent nito ay parang PRC sa Pilipinas. Imagine yung APRA para siyang PRC, pero under PRC or under APRA, may mga sub-governing or accrediting body pa sila at under ng APRA ay yung Physiotherapy Board of Australia. So don't be confused with APC and APRA, no? So yung APC, sila lang yung nag-a-assess sa mga overseas physiotherapists. So yung APC, sila yung nagsasabi sa APRA na okay, so itong physiotherapist na to trained from the Philippines, from other countries, ay eligible. Eligible sila na mag-apply sa iyo as physiotherapist, an overseas physiotherapist, at maging lisensyado dito sa Australia, no? So ibabato ka na ng APC sa APRA para makapaglisensya ka ng license dito sa Australia, no? Magkaroon ka ng either limited registration, physiotherapy license, or general registration. So bilang interim certificate pa lang naman ng
meron ka, most likely ay dun ka sa limited registration papasok, no? So ano ba yung limited registration? Kung ikaw ay physio, you'll be practicing on under supervision. Yun lang yun. Limitado pa yung galaw mo, no? Limitado pa yung scope of practice mo. So, ibig sabihin, you'll have to have a general registered physiotherapist na magsusupervise sa'yo para makapag-practice ka dito sa Australia. So, meaning, kailangan mo ng employer, kailangan mo ng supervisor. And that's the reason why APRA would really look for supervised practice plan, no? So, yun. So, pagdating pa lang sa paghahanap ng trabaho or paghahanap ng employer, so essentially, ang hahanapin mo ay yung willing mag-sponsor at willing mag-process nitong limited registrations. Kasi pag-a-apply ng limited registration, hindi lang ikaw yung mag-a-apply nito, no? So, part of the forms that you have to accomplish ay meron ring part ng form doon na yung employer yung mag-accomplish. So, and part of that employer side entries ay yung supervised practice plan and mga attachments. So, yung attachments na yon, yung mga locations na pagtatrabahuhan mo, ano yung mga outcome measures na dapat na kailangan nilang i-assess habang naka-limited registrations ka, ano yung plans nila sa pag-progress mo sa levels as limited registration physiotherapist and so on and so forth. Medyo marami yun, no? So, napaka-importante talaga na willing mag-sponsor at willing mag-process ng employer. Kasi mahaba siya na proseso, no? Pero kung sanay na yung employer at nakapag-sponsor na, mabilis na talaga itong process na to. Mabilis na yung pag-accomplish rather nung forms na yon. Once you were able to secure your employer, nagkaroon ka na ng kontrata, na-hire ka na, so dito na kayo papasok sa pag-apply ng limited registration physiotherapy. Pwede ka na bang maging limited registration na lang? Or dapat ka pa talaga maging general registration? So, ideally, dapat talaga maging general registrations ka. Pero I know some people na nakailang renew na, ay nasa limited registrations pa rin sila, no? Pero catch lang doon ay dahil na kailangan mo mag-renew, kailangan mo ring talagang patunayan sa APC na actively ay nagte-take ka pa rin ng examinations or nagte-try ka pa rin mag-examinations. Pero kung nag-fail ka, bibigyan ka pa rin naman nila ng extension ng 1 year until na mapasa mo yung examinations. Pero yun nga lang, part of the renewal requirements would be ipakita mo sa kanila na actively ay nagtatry ka na i-progress yung sarili mo from limited registration to general registrations. So meaning, mas expensive siya kasi imagine, for example, the first interim certificate, just to let you know, 2 years siya. So ang ginawa ko dati ay yung 2 years, minaximize ko yan. Nagtrabaho lang ako. Pero dun sa span ng 2 years na yun, nagre-review ako for the examinations. So, by the end, bago mag-expire yung interim certificate ko, ay nag-request ako ng extension for a little bit. Tinatry ko lang para ma-maximize ba yung interim certificate ko. Pero unfortunately, sabi nila ay kailangan ko daw i-prove sa kanila na gusto ko talaga maging general registration, otherwise di nila i-renew. So what I did is chinek ko muna kung kailan ba examinations. Pero ang nangyari kasi nun ay few months na lang examinations na. So hindi na rin feasible na para lang ma-extend yung interim certificate ko ay kailangan ko nang i-secure agad yung 2 months na lang yun na examinations, and sure naman ako na babagsak ako or malaki talaga ang chance na babagsak ako. So what I did is, sabi ko na kung pwede na ang i-take ko ay yung second o yung sumunod na examinations after nitong ongoing examinations. But the thing is, kapag magbubook ka na examinations, hindi mo syempre makikita yung
appointments ng mga sumunod pa na season ng examinations, 'di ba? So, what they did was, binigyan nila ako ng 3 months extension para lang patapusin yung current examinations kasi may booking yun, eh, may booking expirations yun. For example, sa June na yung examination. So, a month before, mag-e-expire yun, magko-close na yung mga applications. Tapos, so kaya nila binigyan ako ng 3 months para makaabot ako doon sa pag-close and para pag nag-open na yung next season ng mga appointments ay doon ako makapag-book. So, after 3 months, so from 2 years, nagkaroon pa ako na extension ng 3 months and pina-expire ko muna din yung 3 months, saka ako nag-book para, di ba, ma-maximize mo. So, ayun. So, after nun, nag-book ako, binigyan nila ako ulit ng extension ng 1 year naman. So, initial interim certificate would be 2 years. Pero yung mga succeeding interim certificate ay 1 year na lang siya, no? Kung iisipin mo, technically, pwede kang magstay talaga ng matagal sa limited registration, pero hindi siya maganda kasi napakamahal ng examinations. Kasi let's say, kung intentionally, sabihin natin na gusto mo talaga, ayoko na general registration kasi, wala lang, gusto ko lang talaga na limited registrations na lang. Technically pwede, kaso nga lang every year ay siyempre require kang mag-written examinations. Eh, mahal din naman ng written examinations. I think that's around $3,000 to $4,000. So imagine every year mag-iipon ka ng ganong pera, no? And then let's say, napasa mo naman bigla, no? Kahit di ka nag-aral, napasa mo yung written examinations. So, the following year, ay mas mahal yung babayaran mo kasi hindi ka na pwedeng mag-book ng written examinations kasi ang re-require na sa'yo ay mag-book ng capability assessments, which is much more expensive. I think that's around 4,000 to 5,000 Australian dollars. So, imagine yung pera na nilalabas mo every year, pricey talaga siya as compared to just renewing your general registration. I think that's around $200 every year. Yun, no? So, mas maganda talaga, mas stable talaga kapag naka-general registrations ka na. Now, kapag na-secure mo na yung limited registrations, may chance ka pa rin na syempre mag-examinations, pabalik ka pa rin doon sa APEP. It's just parang naging sub-pathway mo na lang talaga yung pagtatrabaho dito para ma-gauge mo yung Australian healthcare. At least dun sa capability assessments ay may idea ka na kung paano talaga mag-assess, paano talaga mag-treat dito sa Australia, and well-adapted ka na talaga, hindi yun nabibigla ka. No? On the next video ay pag-uusapan natin yung pathway na kung saan walang examinations pero mas lengthy, mas tedious, no? So, ang tawag dito ay yung HCPC, PBNZ, TTMR pathway. So, mahaba siyang processes. So, it's like converting your physical therapy license sa Pilipinas to another license sa isang country. And then, from that country's license, i-convert mo na naman siya to another country's license. And then, from that country's license, pupunta ka na sa Australian license conversion. No? So, that pathway ay very attracting kasi walang examinations dito and overall mas mura. So, bibigyan ko kayo ng idea sa next video tungkol doon, no? Kasi for sure napakahaba na ng video na to. Pero hopefully ay nabigyan ko kayo ng structures ng kung paano ba talaga yung pathway dito sa Australia. Kasi napakarami rin talaga akong nare-receive na questions and ang hirap talaga mag-type and mag-reply sa mga messages. As much as I want to help, kasi nung nagsimula ako, wala naman talagang mga resources mo. Pero as much as I want to, so hopefully ay kahit papano ay nabigyan ko kayo ng basic outline kung paano ba yung magiging simula ng processes nyo dito sa pagkuha ng license dito sa Australia.